Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid at sa lahat po nating mga kaibigan live on Facebook. At thank you po sa panahon na inyo pong ginugol ngayong gabi para mapanood po ang ating live. Sana sama-sama po tayo na magkaroon po ng simpleng pag-aaral about the parallel between the rebellion of in the time of Moses and in the time of the Reform Movement in 1951 General Conference Session. Okay? But before po sa ating pag-uumpisa, tayo po ay manalangin muna. Ama po namin, ang tahanan niyo po na sa mga langit sa gabi pong ito. Inanyahan po namin ang inyong banal na espiritu na siyang sumaamin po ngayong gabi upang buksan po ang aming mga pangunawa, upang maunawaan po namin, O Diyos, ang kasaysayan po ng inyong iglesia. Nagpapasalamat din po ako sa inyo pong pag-iingat sa amin sa buong maghapon. Salamat po sa mga pagpapala, mga kabutihan, at nawa po ngayong gabi, hindi po ang kagustuhan ko po ang masunod, kundi po ang inyong kagustuhan. Pagpalain din po ang lahat ng mga manonood po ngayon, ganyan po ang mga manonood pa lang in the future, na sumaka nila po, Panginoon, ang masaganang mga pagpapala mula po sa inyo. Bigyan din po sila ng mabuting kalusugan, mabuting kaisipan, at higit sa lahat, ang tunay po na pagkaunawa sa kasaysayan po ng inyong iglesia. At pagpalain niyo po kaming lahat, bigyan niyo po kami sa panali po ng inyong pag-ibig. Pagpalain din po ang mga taong nag-iisip po ng negative laban po sa inyong iglesia. Tulungan din po sila, Panginoon, na bago po maging uli ang lahat, maintindihan nila, Panginoon, ang sagradong kasaysayan. Patawad po kung saan nyo kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming samot dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, welcome po, Sister Ami Vinavides Domitita. Thank you so much po, sa inyo pong panonood. Ganun po sa ating butihing kapatid at kaibigan, Brother Frederick Filipi. Thank you so much for watching this live program. And kay Brother Elgin Ferrolino ng Zamboanga, thank you din po, sa inyo pong panonood. And sama-sama po tayong mag-aral po ngayong gabi. Ito po ay part 4 ng aking live, My Sincere Answer to M51 Ministers' Allegations. Okay? Yung sinasabi po niya na ang rebellion po ng ang Reform Movement ay walang iba kundi ang President, the Vice President, and the Chairman. Ito po ay sagot ko po doon sa kanyang comments ko ito doon sa kanyang sagot, sa aking tanong. Kaya ipagpapatuloy lang po natin ito, nasa part 4 na po tayo. Kung gusto niyo pong mapanood, maumpisa po sa umpisa, meron po tayo dyan sa Facebook, part 1, part 2, part 3, and pang-apat na po ito ngayon. So, una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, na kanya pong iningatan ng inyong lingkod. Galing pa ako sa bundok ng Davao. Maghapon po ako noon, nagkita-kita kami ng mga kapatid at masaya po kami, nag-usap-usap sa mga bagay-bagay na kinakailangan po natin, lalo na sa ating buhay spiritual, habang tayo po ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. And salamat din po sa ating Panginoon na hindi po tuluyang nawala yung boses ko. Kagabi pinilit ko lang talaga na makapag-live. Pero salamat sa ating Panginoon na nakatapos din tayo kagabi. Akala ko ngayong araw na to, pero grabe talaga yung prayer ko sa Panginoon na hindi lang talaga mawala po yung boses ko. Kaya purihin po ang Diyos. Salamat din po kay Christian Rojas of Liupas. Thank you so much, Brother Christian, for watching this live program. And pakishare po sa inyong mga kaibigan ang live na to, if you wish, kung gusto po ninyo, na hindi lang po kayo ang makarinig. Okay, sa ating introduction po, bago po natin umpisahan po yung continuation ng ating sagot doon po sa allegations ng minister po ng M51, gusto ko muna pong basahin ang ating introduction sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Ang sabi po ni Apostle Paul, ulitin ko ulit, Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition,
upon whom the ends of the world are come. Okay? Kaya lahat po ng kasaysayan ng Israel, ipina-record po ng Diyos yon to be our example and admonitions. Para po kanino? Para doon sa mga nadatnan ng huling kapanahunan. At sa Great Controversy din po, sinabi din po doon, ang history of the past generations have the parallel. Have the parallel. May pagkaparihas po sa kasaysayan daw po ng Iglesia sa ating kapanahunan. In every generations po, may pari-parihas po na history. Okay. And ang sabi po ng Testimonies sa Selected Messages Book 2, page 25, paragraph 1. Sabi po dito mga kapatid, our people need to understand the reasons of our faith. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon through the Spirit of Prophecy. Our people need to understand the reasons of our faith and our past experiences. How sad it is that so many of them apparently place unlimited confidence in men who present theories tending to uproot our past experiences and remove the old landmarks. Okay, so sana maintindihan natin po yung testimonies na to, na ang ating bayan po o tayo as a people of God, we need to understand una the reasons of our faith. Why we believe that, we believe this, bakit natin pinapractice ito, what's the reason behind. So kailangan natin maintindihan po ng sapat yung reason ng ating pananampalataya. Sinabi din po yan ni Peter sa 1 Peter 3:15, that sabi po doon, sanctify the Lord in your hearts and be ready always to answer the question, to answer them that asked you the reasons of your faith. So, kailangan maging ready po tayong sumagot, ever ready. And ano pa po ang dapat, ang kailangan daw nating maintindihan aside from the reasons of what we believe, or the reasons of our faith and our past experiences. So, ano pong ibig sabihin itong past experiences? In short po, ito po yung history of the people of God. Now, saan po tayo maka-learn ng lesson for our time? It's in the time of Israel. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Kaya napakaganda po pag na-master po natin yung history ng Israel sa wilderness. Maiintindihan din natin yung ating history ngayon sa atin pong kapanahunan. Bagamat ang Israel po noon sa time ni Moses ay meron pong nangyaring hindi maganda, nagkahati-hati po ang Israel due to the rebellion of Korah, Dathan, and Abiram. Pero never po na nahulog o nawala ang bayan ng Diyos. Yan ang napakaganda pong maintindihan sana natin at makita natin. Bagamat may rebellion po na nangyayari, may apostasy na nangyayari, but God has always reserved a small remnant for Himself. Naalaala ko, sa time ni Moses, may remnant po na natira. May remnant po. Si Moses, si Aaron, at saka yung sa pamilya ni Joshua, ni Caleb, yun yung silang mga remnant. Sila yung nagpatuloy po ng Israel because almost the whole congregation of Israel sided with the rebellious group. Pero pinarusahan yun sila ng ating Panginoon from the leader of rebellion up to the supporter hanggang sa mga sympathizer. Tatlong stages po yun. Parts po na kung saan makikita natin yung God's judgment na ayaw ng ating Panginoon yung kaso ng rebellion, kaso ng rebellion, susuportahan natin yung rebellion at magsimpatiya tayo sa rebellion. Kaya napahamak po sila sa time ni Moses. Pero ang maganda doon, mayroon pa rin natira. Sa time ni Isaiah, sabi ni Isaiah po, Isaiah 1 verse 9, if the Lord of Sabaoth did not left unto us a small remnant, we would be like Sodom and Gomorrah. Praise the Lord. Dahil nag-reserve po siya ng small remnant. Bagamat nahulog ang karamihan, apostasy, rebellion, pero God has always few people
who always served him, who did not bow down to idols. In the time of Elijah, ganon din po yung sistema, o ganon din po yung condition. Si Elijah umiiyak sa Panginoon because he is the only one left because of the national apostasy that happened in Israel during the time of Ahab, King Ahab, no? King Ahab. Tumalikod na sila sa ating Panginoon. Si Elijah na lang po mag-isa. Siya lang po mag-isa ang tumayo on the side of God doon sa Mount Carmel. Pero by the grace of God, by the help of God, si Elijah po ay nagtagumpay laban sa kanyang kalaban na mga propeta ni Baal, more than 400 prophet of Baal. Pero nanalo po si Elijah dahil kasama niya ang buhay na Diyos. Pag-isa lang po siya. Nag-alala na si Elijah dahil after that, pinatay ni Elijah nila ang mga prophet ni Baal. Kaya galit na galit si Jezebel. Gustong patayin ni Jezebel si Elias. Kaya si Elias, di niya malaman ang kanyang gagawin. Siya po ay nagtatago. Takot na takot si Elias at sumigaw siya sa ating Panginoon na gusto nilang patayin. Ako na lang mag-isa ang natira at gusto pa nilang kitilin ang buhay ko. Pero sabi ng ating Panginoon, huwag kang mag-alala because nag-reserve pa ako ng 7,000 men who did not bow their knees to Baal. No? Kaya hindi alam ni Elijah yun na meron pa palang 7,000 na ni-reserve ng ating Panginoon. So 7,000 plus 1, 7,001. So yun po yung remnant in the time of the national apostasy. Bagamat tumalikod po ang karamihan, may nahati po ang bayan ng Diyos, yung nag-apostasy at yung natira. Pero tandaan niyo po mga kapatid, God has always a people. Hindi po nauubos ang bayan ng Diyos. Kaya yan po ang ibig kong sabihin. Sa 1951, kung mayroon mang nangyari po na rebellion, no? Na rebellion ng 1951, pero hindi po nahulog ang buong reform movement. Hindi po nahulog. Ang nahulog lang po is yung nag-rebellion. Kung gusto nyo pong makita po, mapatunayan paano naging rebellion po si Nicolisi kasama ng kanyang 10 supporters, watch nyo po yung aking first video. Doon po pinakita ko kung ano po ang ginawa po ng 11 delegates talaga sa session noong 1951. Paano nila kinontra ang resolutions ng halls ng delegation, na kung saan sabi po ng Volume 3, Testimonies for the Church 492, na yung sino man pong pumunta, ang General Conference in session po is the voice of God. Is the highest authority that God has upon the earth. At ang sino man pong mag-resist, no, sa tinig po ng nagkakaisang delegation, ibig sabihin yung tinig po ng majority is rebelling against God. No? Nagre-rebel po laban sa Diyos. Kaya doon pinakita ko po sa video number 1, part 1 po. Ano po yung mga resolutions na kinontra ng 11 delegates. Now, kaya mula noong 1951 until now po, God has a church, no, that lift up the downtrodden low. God, meron pong iglesia ang ating Panginoon na nagpapatuloy. Nadala-dala po ang kaban ng tipan, yung Ark of the Covenant, which contains the 10 Commandments, the Aaron's rod that budded, and the golden pot of manna. No? Kaya yan po ang kailangan nating maintindihan, sabi po ng Spirit of Prophecy. So, how sad it is that so many of them apparently place unlimited confidence in the men who present theories tending to uproot our past experiences and to remove the old landmarks. Kaya maging maingat po tayo, no? Kasi ang mga tao daw po naglalagay sila ng unlimited confidence doon sa mga minister, no, na trying to uproot our past experiences. Yung mga nagbabaliktad po sa history, no, binabaliktad po yung history. They are trying to uproot our history. Babaliktad rin yung kasaysayan, no.
and hindi po magsasabi po ng totoo. Kaya, and to remove the old landmarks. Okay? Kaya, kinakailangan natin po na magkaroon tayo ng spiritual discernment. Si Apostle John po sa kanyang sulat, 1 John chapter 4 verse 1, ang sabi niya, Beloved, sabi niya, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God or not. Because many false prophets are gone out into the world. Marami pong mga false prophet. Sino yung false prophet? Yung hindi po nagsasabi ng totoo. Yung kinukontra kung ano yung nakasulat sa history. No? Kinukontra. Okay. Kaya example, no? Example po. Maliwanag naman po na noong 1951 wala namang apostasy na nangyari sa Reform Movement. Okay? Ayon po sa mga libro na nakasulat, kahit sa mga sinasabi po ng mga leaders ng M50, walang apostasy. Kung walang apostasy po, there is no reason to protest. Di ba? Anong ipoprotesta nila kung wala namang church apostasy? Di ba? Isipin niyo po yan. The only reason bakit kailangan po tayong mag-protest against apostasy. Kaya yung case sa 1914, mga kapatid, is tama lang yung ginawa ng 2%. Na hindi sila sumang-ayon sa decision ng majority. Di ba? Ng mga leaders. Ano pala yung decision ng mga leaders? Na ang lahat ng members sumali sa gira para dipinsahan ang kanilang nations. Pero thank God, dahil may 2% ng mga Seventh Adventists na nag-remain faithful in the platform of eternal truth. Regardless po kung anong mangyayari sa kanila, sa kanilang membership, sa kanilang buhay, hindi po sila natakot. Ang alam nila, panindigan nila ang prinsipyo ng katotohanan. And because that firm stand in the principles of truth that God has given to His people, they were disfellowship wrongfully in the church. Whether they like it or not, wala silang magawa. Tinanggal talaga sila sa iglesia. Yung chinarge po sila ng kasalanang unchristian conduct. Yung hindi nila pagpasakop sa resolutions ng mga leaders, kinonsidered yon ng mga leaders po as unchristian conduct, at kaya na-disfellowship po sila. Yan po yung crisis na nangyari sa 1914. Dahil niyurakan po ng leadership ang principles of truth of the church, of God. The principles of truth of God. No? Niyurakan po ng leadership ng ating iglesia noong 1914. Kaya mayroon pong nagdala ng banner of the truth, which is the 2%. Sila po yung nirepresentahan ng totoong Seventh-day Adventist. Pahala ng disfellowship sila, ang mahalaga, tumayo po sila ng matibay sa plataforma ng katotohanan. Pero sa 1951 po, tandaan nyo, walang apostasy na nangyari. Wala po. Kaya walang rason ang 11 delegates, si Nicolisi, na mag-alsa, magprotesta dahil wala pong church apostasy sa 1951. Ibig sabihin po ng walang church apostasy, wala silang resolutions na labag sa prinsipyo ng iglesia. O wala silang resolutions o pinagkaisahan po habang sila'y magkasama sa General Conference Session na labag sa kautusan ng ating Panginoon. Kung meron man pong mga akusasyon laban sa mga leaders, criticism laban sa mga leaders, yan po ay personal problem. Either totoo ang akusasyon o hindi. Pero kagabi nga po, pinaliwanag ko na kung in-applyan lang nila ng Matthew 18 ang mga leaders na kung saan meron silang akusasyon, meron silang kritisismo, wala, mapayapa sana ang lahat. Pero wala pong record na in-apply nila ang Matthew 18. Kasi kung in-apply nila ang Matthew 18, hindi pa sana dumating sa delegation yan. Doon muna sa committee ng General Conference. Oo. Kaya, mga kapatid, sana maintindihan ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Our people need to understand the reasons of our faith and our past experiences. Kaya, ini-encourage ko po kayo, pinapalakas ko po kayo na makinig po kayo, no? Makinig po kayo sa mga ganitong
pag-aaral para mas madagdagan po ang inyong kaalaman regarding po sa kasaysayan. Kasi meron po mga tao na nagpapaliwanag din ng history na pwedeng hindi naman buo, meron naman pong or kulang, or mayroon talagang mga tao na nagsasaysay ng history na mali. Kaya para masiguro nyo po na hindi po kayo magkakamali, itimbang-timbang nyo po. Makinig kayo doon sa kabilang side, makinig din kayo sa kabilang side, then itimbang-timbang nyo. Pwede nyo tanongin yung isang side, tanongin nyo rin itong isang side. Ganun po. No? Kailangan po nating maging maingat kasi ang dami ngayong mandaraya. Ang dami po. Si Apostol, kasi panahon nga ni Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo sa mga elders, bantayan ninyo ng mabuti ang iglesia ng Panginoong Diyos. Dahil mula din sa inyo, lalabas ang mga tao na tinatawag po niyang wolves, na magsasalita ng mga bagay na baliktad, perverse things. Nasa Acts of the Apostles po yan na libro, chapter 20, verse 28, mga kapatid. So sa panahon pa ni Apostol Pablo, meron na talagang mga tao na nagsasabi po ng history na baliktad. Sampulan ko po kayo ng isang history na kung hindi po na-check namin, ay talagang marami po ang madadaya. Ang gaya, halimbawa, nakabasa po ako ng isang pamphlets na sabi niya po doon sa kanyang pamphlets na pagkaisahan at napagkasunduan ng mga delegado noong 1948 doon sa Holland, na magmula ngayon wala nang ibang pangalan na gagamitin kundi ISDARM, at huwag nang gagamitin ng IMS, at iparehistro ang GC sa Amerika. Yan daw po ay napagkaisahan, napagkasunduan ng mga delegado sa kanilang session sa Holland noong 1948, na ang tanging pangalan na gagamitin ay ISDARM, huwag nang gagamitin ng IMS. Pero dahil nakita ko po yung pamphlets na yon, tinanong ko yung gumawa, nandun kasi yung pangalan ng gumawa. Tapos doon pa lang siya umamin, naghingi, sabi niya, ay sorry Brother Nestor, nagkamali pala ako sa pamphlets na yan. E paano kung hindi ko natanong, hindi ko tinanong yung gumawa? Di, mananatili yon sa isip ng mga nakabasa, ay totoo na pagkaisahan pala doon sa Holland noong 1948 na ang tanging pangalan na gagamitin ng Reform Movement ay ISDARM at huwag nang gagamitin ang IMS. Eh kung hindi ko nabasa yung, hindi nakarating sa akin yung pamphlets na yon, at nung sa sharing namin, hindi ko na itanong sa kanya kung totoo yun o hindi, ipapaano po yung mga nakabasa noon na walang alam din sa history. So, mapapaniwala po sila sa hindi tama. No? Sa hindi tama. Kaya kawawa po yung mga naniwala, at sa tingin ko, yung nakabasa ng pamphlets na yon, dahil hanggang ngayon, yan pa rin yung nasa isip nila. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Mga leaders pa naman, yan din ang sinasabi nila sa akin. Mayroon pa akong isang tinanong na leader din po. Sabi ko sa kanya, totoo ba na may decision ng 1948 na iparehistro ang GC sa Amerika at huwag nang gamitin ang IMS? Ang sagot niya, mabilis. Oo, meron. Sagot niya po sa akin, oo, meron. Tingnan mo, yung laman ng pamphlets at saka yung tinanong ko sa byphone, parehas po, magtugma yung sinasabi. Ibig sabihin, yung gumawa ng pamphlets at saka yung tinanong ko, ibang tao naman yung tinanong ko, ibang leader yon, ibang pastor, magkapatulad yung kanilang kaisipan, magkatulad. Pero nung tinanong ko siya, panindigan mo ba yung sagot niyo po na meron talagang decision ng 1948? Alam niyo yung sagot niya sa akin? Ang sagot na lang niya sa akin, ay basta narehistro sa Amerika. Hindi pa ako nagtatanong sa iyo kung narehistro. Tinatanong ko po kayo kung panindigan mo yung sagot mo sa akin na oo. Doon sa tanong ko kung totoo ba na mayroon decision sa 1948 na iparehistro ang GC sa Amerika at huwag nang gamitin ang IMS na pangalan. Ang sagot niya, oo. Sabi ko, panindigan mo ba yung sagot mo? Ang sagot naman niya sa akin, basta na-rehistro sa Amerika. Inulit-ulit ko po yung tanong hanggang sabi niya, ulit-ulit sa tanong na yan.
Talagang hanggang ngayon po, hindi niya kinonfirm yung sagot niya. Tingnan nyo, yung gumawa ng pamphlets at saka yung tinanong ko na ibang pastor, parehas magkatugma yung kanilang kaisipan. Pero umamin po yung gumawa ng pamphlet, sabi niya, nagkamali pala ako sa pamphlets na yan. Anong rason po? Bakit kayo nagkamali? Dahil sabi niya, I did not edit the pamphlets that I had made properly. Hindi daw niya na-edit ng mabuti ang pamphlets na kanyang ginawa. Kawawa naman po yung mga nakabasa at naniwala at nagpatuloy hanggang ngayon na ang laman ng pamphlets na yun ay mali po. Noong last year, mayroon pong sharing na naganap sa Cagayan. Tinanong siya nung kasama ko, yung pamphlets na ginawa mo, sabi niya, tapos na kami nag-usap niya ni Brother Nestor. Ang katwiran niya po doon, typographical error. Yun naman ang rason. Ang rason niya sa akin, hindi niya na-edit ng mabuti. Pero doon po sa Cagayan, ang sagot niya, ang reason bakit po siya nagkamali, ang sagot niya, typo daw yun, typographical error. Hindi pa ako maniwala na typo yun. Dahil sabi niya, nagkamali siya dahil hindi niya na-edit ng mabuti. Paano maging typo po yun? Isang buong sentence mali. Mahaba yun, ang laman ng sentence na yun, inamin niyang mali. Kaya, kawawa po. Kaya, ito po ang tama yung sinasabi ng ating Panginoon. Kailangan talaga nating maintindihan ang ating past experiences. Paano natin maintindihan? So, makinig po tayo both sides. No? Para matimbang-timbang po natin. Okay? So, maraming salamat po sa inyong mga kapatid na sana ma-encourage po kayo na mag-aral. Huwag po yung maging one-sided. Sa mga members naman po ng IMS, huwag din kayong yung makontento na makinig lang po kayo sa amin. Try to pakinggan nyo rin po yung side ng SDARM. At timbang-timbangin nyo kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Opo, kailangan po natin yan sa mga members po ng IMS, mga kasamahan ko ng mga membro. Ako, palagi kong ini-encourage yung mga kapatid. Huwag kayong maging one-sided. Baka may mas katotohanan pang tinuturo yung kabila. No? Kaya para paano nila matimbang-timbang po kung palagi lang ako ang pakinggan nila. So try to pakinggan naman yung sinasabi ng iba. Malay mo, mas tama pala yun. Mas tama yung sinasabi niya kaysa sinasabi ko. Pero isang ano lang po, piece of advice. Kailangan po, tanungin nyo po sila kung saan, kung mayroon silang sinasabi na isang bagay, saan po yan mababasa sa minutes of the meeting. Yan lang po ang pinakabasyan natin. Kung sa pag-aral po ng katotohanan, sabi nga po ni Isaiah, to the law and to the testimony. Sa time po ni Jesus, isang lawyer nagtanong po sa kanya. Sabi po ng lawyer, what shall I do to inherit eternal life? Alam niyo pong sagot ni Jesus sa lawyer, what is written in the law? Pangalawa, sabi ni Jesus, no? Sabi po sa pangalawa na sinabi ni Jesus, una, sinabi niya, what is written in the law? Second, sabi ni Jesus, how readest thou? Kaya pinakamaganda po, kung mayroon silang sasabihin na isang bagay, tanungin nyo po, saan po ba yan mababasa sa minutes of the meeting? Diba, sasabihin nila, hindi naman rebellion yung ginawa ng 11 delegates doon sa session noong 1951. Lalo na starting noong May 17, 18, 19, 20, and onwards. Hindi naman rebellion yun kahit hindi nila kilalanin ang authority ng mga leaders. Bakit? Dahil noong May 17, expired na po yung kanilang authority. Yan ang palaging inuulit-ulit po na sinasabi nila. Expired na daw ang authority ng presidente, expired na ang authority ng vice presidente, expired na ang lahat ng mga officers. Simpleng tanong lang po dyan mga kapatid is, saan naman po yan mababasa ba, Pastor, yung sinasabi nyo? Meron po bang mababasa? Anong pizza po nakasulat yan, yung sinasabi mo? Kung wala po silang mabasa, alam mo na. Kung wala silang may pakita po na
minutes na nagsasabi po na noong May 17, expired na ang authority ng presidente, vice presidente, ng chairman, and the rest. Kaya huwag kayong maniniwala. Alam mo na, no? Na hindi siya nagsasabi ng totoo. Sabi nyo po, expired na. Wala pala kayong mabasa. Saan nyo po binasi yung sinasabi mo? Ang sagot, kung magsagot po na, ay ito yung pagkaintindi ko. Saan po niya nakuha yung pagkaintindi niya kung wala namang nakasulat? Di ba? Sabi ni Jesus sa lawyer, what is written? So, importante yung nakasulat, mga kapatid. Yan, sa mga kapatid po. Kahit sa mga kapatid, separated brethren natin, na member po ng ISDARM. Yan din po ang magandang itanong nyo sa mga pastor. Kahit sa akin, pwede kayong magtanong. Saan po ba yan, brother, nakasulat yung sinasabi po? Pwede kayong magtanong sa akin kung wala akong maipakita yung sinasabi ko. Alam mo na. Alam nyo na. Di ba? So, how readest thou? Paano mo binabasa yung nakasulat? Kung wala namang nakasulat na noong May 17, expired na, saan niya po nakuha yun? Di ba? So, alam mo na kung nagsasabi siya ng totoo. Okay. So, importante po kung ano yung nakasulat sa minutes of the meeting. Okay? And yung nakasulat po, intindihin din natin yung nakasulat sa minutes. Okay? Kasi minsan, may mga minutes po na one-sided lang din. Yung pabor sa kanila, alba, yung gumawa ng minutes ng May 20, yung sasabihin nila, siyempre, yung pabor lang sa kanila. Pabor. No? Kaya, mahalaga po na yung pagtimbang-timbang base sa mga ebidensya na nakasulat po sa minutes of the meeting. At ang pakinggan nyo rin po na minutes, yung official na minutes. Kagaya po ng yung mga official po na minutes, sabihin natin yung minutes sa 1951, either sa side ng 11 at sa side ng 14. So, kailangan natin yan makita po. No? So, yan po, a piece of advice mula po sa inyong kapatid. No? Lalo na po sa mga kapatid na IMS at sa mga kapatid po sa ISDARM. So, kailangan both sides po. Paano mo matry ang isang spirit kung sa Diyos o hindi? Kung hindi mo pakinggan both. No? Kaya kung mayroon pong kasinungalingan, yung kanyang sinasabi, ko, hindi ko sinasabi yung totoo, alam nyo na. No? Okay. So, ngayon, punta na po tayo doon sa ating napag-usapan po kagabi. No? Yung parallel between the rebellion in the time of Moses and in the General Conference session noong 1951 doon sa ulan. Kagabi po, nasa number 9 na po tayo. Okay? Kung gusto niyo pong malaman kung ano yung nasa number 9, watch niyo lang po yung part 3 ko po, yung kagabi. Okay. Dito na tayo, dadako po sa number 10 na parallel. Ibig sabihin po ng parallel, dahil yan ang sinasabi po ng Panginoon, na ang history of the past generations have the parallel in the history of the church sa ating kapanahunan. Then Ecclesiastes chapter 1 verse 9, sabi po doon, kung ano yung nangyari, yun yung hinahanap at yun din ang mangyayari. Ecclesiastes po yan. History repeat itself. Okay, number 10 po na parallel, pagkapareho. Okay, sabi po dito, sa number 10 po na parallel, the rebels during the time of Moses accused Moses of assuming an authority. Inakusahan nila si Moses na nag-accuse na nag-assume lang po ng authority. Meron po bang mabasa yan? Sa Numbers chapter 16, nandoon yung murmurings ng mga rebels against Moses. Okay? Na si Moses po, he take too much to himself. And Aaron din. No? Kinuha na nila lahat. And nag-assume po sila ng authority na hindi po kanila. Sabi niya dito, sa nakasulat, jealousy had given rise to envy, and envy to rebellion. They had discussed the question of the right of Moses to so great authority and honor. Pinag-usap-usapan pala ito ni Korah, Datan, and Abiram. Yung tungkol po sa
right ni Moses na malaking authority and honor until they had come, no? Until they had come, okay, sandali po. Until they had come to regard him as occupying a very enviable position with which any of them could feel as well as he, si Korah. And they deceived themselves and one to another into thinking that Moses and Aaron had themselves assumed the positions they held. So, nag-assume lang sila. Hindi talaga yun sa kanila. The discontented ones said that these leaders had exalted themselves above the congregation of the Lord in taking upon them the priesthood and government. But their house was not entitled to distinction above others in Israel. They were no more holy than the people, and it should be enough for them to be on a level with their brethren who were equally favored with God's special presence and protection. Nakakalungkot mo po na isipin po natin yung nangyari pong rebellion sa panahon ni Moses. Kawawa naman si Moses po. Inakusahan siya at ang kanyang kapatid na nag-assume na lang sila ng authority na hindi po sa kanila. Ibig sabihin, sila lang po sa kanilang sarili ang naggusto noon para sila ay maging leader ng Israel. Okay? Now, ang tanong, sa 1951 ba, ang mga leaders ba ng General Conference ay nakatanggap din ng ganong klaseng accusation? Para sabihin po natin na meron pong parallel or pagkapareho ang history nila at history natin in the Reform Movement. May ganon din kayang akusasyon sa mga leaders po natin. When we say leaders po, nag-refer yan doon sa President, the Vice President, and the acting chairman at the time. Okay? So, ang tanong po, meron din bang ganon? Okay, tingnan natin po ang sulat na pinadala ng 11 delegates sa ating mga leaders. Okay. Noong May 21, 1951, dito po makikita po natin na ang ating mga leaders po, they received the same accusation with Moses. Kung ano yung akusasyon kay Moses, yun din po yung akusasyon sa leader po ng Reform Movement. Ito po, ang pizza po pala ng sulat, sorry, hindi po 21, May 22, 1951. Dear brethren, itong sulat na to ay papunta ito sa 14 delegates na naiwan doon sa session hall. Pinirmahan po ito ng 11 delegates po sa baba. Ito po, itong sulat na to. Permado, yan yung mga signature na yan, ito po. 11 delegates po yan lahat. No? Pirmado po yan ng 11 delegates. Ito yung sulat nila noong May 22 papunta po kina Carlos Cosel na naiwan doon sa session hall. Okay? Na iniwan na nila. At sa time na to, noong May 22, presidente na po si Nicolisi dito sa kanilang bagong movement. Sa kanilang bagong organisasyon. Presidente na po si Nicolisi. Dahil ni-revise po ni Nicolisi at kasamahan niya ang Board of Directors of the Reform Movement doon sa registration na pinaregister ni Nicolisi sa Amerika. Yung Board of Directors doon, pinalitan nila ang presidente. Si Nicolisi na po ang kanilang inilagay instead of Cosel, the president. Tinanggal nila si Cosel, tinanggal nila si Cosel at pinalit po yung pangalan ni Nicolisi sa Board of Directors. Makikita niyo po yan sa minutes of the meeting nila sa kanilang separated meeting. No? Now, ano po
Ano nila sinabi na nag-assume si Kosil ng authority na hindi naman sa kanya. Basahin ko na lang po ha yung second paragraph ng kanilang sulat. Sabi po dito, we thought that you could find a better remedy for the present crisis. Iniisip na po nila na si Kosil could find a better remedy for the present crisis. May crisis daw po noong 1951. Crisis. Bakit po may crisis? Kasi hindi po na tupad yung laman na resolutions po ng 20 points of declaration. Yun yung nag-create po ng crisis. Dahil hindi po na nabasa ang laman ng declaration na ginawa ng 11 delegates sa kanilang secret meeting. Yun ang dahilan kung bakit may crisis. Kasi ang declaration na yun na ginawa ng 11 delegates, actually po, naglalaman po yun ng akusasyon, kritisismo, and resolutions. And doon din po, pinatalsik na nila ang presidente, pati ang treasurer, no? Vice Presidente, pinatalsik na po nila beginning at May 20. Kaya resolution yun, deklarasyon ng nila laban sa administrasyon. Ika nga, ang mga leaders po, lahat sila except ni Colisi, wala na silang kapangyarihan. Pinotol na nila lahat. Base po sa deklarasyon ng 11 delegates. Kaya, nung hindi po binasa yung deklarasyon, ibig sabihin, hindi tinanggap ng delegation ang kanilang resolution. Kaya, ang palagi ko pong tinatanong, sino ang nagbigay ng kapangyarihan sa 11 delegates na gumawa po gumawa ng deklarasyon na tinanggal na nila yung presidente, tinanggal na nila yung vice presidente, tinanggal na nila yung treasurer, wala na silang kapangyarihan sa lahat. Sino ang nagbigay sa kanila ng authority na yun? 11 delegates lang po sila. Diba? Okay, basahin. Ituloy ko pa pagbasa. Sabi dito, you still keep an unlawful authority. Tingnan nyo pa. You still keep, ang presidente po ito at vice presidente. You still keep an unlawful authority, and at the same time you are accusers and judges of your brethren. You call us to appear before the tribunal and to pronounce sentence upon us, which you have already reached. If you have pronounced us as rebels, what benefit will it be for us to come before you at 9 a.m.? Tanong nila. Kasi kinonsider na po sila as rebels ng 14 delegates noong nabasa po yung kanilang deklarasyon. Noong nabasa ang deklarasyon na ibinigay nila sa 14 delegates, doon po naka-decide ang 11 delegates na si Nicolisi kasama ng kasamahan niya, talagang sila po ay rebellion. Oo nga naman. Kahit ako, agree po ako na ang laman ng declaration is a spirit, purely spirit of rebellion. Now, ano daw ang benefits nila kasi in-invite po sila pabalik sa session hall noong May 22, pero hindi sila bumalik. Hindi sila pumunta. Kasi sabi nila, what benefit will it be for us to come before you at 9 a.m. na samantalang sinabihan nyo na kaming rebels. So ano pang benepisyo namin? Pero kung nakinig lang sana yung sila sa invitation, kung yung ginaya nila ang ginawa ni Nicolisi noong 1948, bagamat na desisyonan siya na rebelde, pero kung nagsisi po, pero si Nicolisi ay nagsisi, inamin yung pagkakamali niya at humingi ng patawad, pinatawad naman siya. Kung ginawa din ng 11 delegates yun, after na na-pronounce silang rebellion dahil sa kanilang deklarasyon, hindi kaya sila mapapatawad ng mga leaders? Sigurado po ako, mapatawad po sila.
sigurado po ako mawala yung yung decision nila na sila ay rebelde. Kung inamin nila na nagkamali sila, I'm sorry po, umalis po kami sa session hall na walang paalam. I'm sorry, we are sorry po dahil hindi po namin nirespeto ang boses na nagkakaisang mga delegado. Sorry po dahil umalis po kami. And sorry po dahil nag-meeting na rin po kami doon sa labas. And sorry po dahil nakasimula na kaming mag-organize. Simula pa lang, nakapili na po kami ng 7 nominating committee. We are so sorry po. Sorry po sa inyong lahat. And sorry din po dahil kami lang ni-revise namin yung board of directors ng corporation. Doon po, yung na-submit po sa Amerika na pagparehistro. Binago namin yung board of directors doon. Instead na si Cosel ang presidente, pinalitan namin ng Nicolisi. Sorry po mga kapatid, nagkamali talaga kami. Maraming salamat po at tinanggap, inimbitahan nyo kami. Di ba? Kung ginawa nila yon, inadmit nila yung kanilang pagkakamali, dahil mali naman talaga yung ginawa nila, na mag-separate po sila dahil lang hindi nabasa yung kanilang deklarasyon. Simpleng bagay lang po na simpleng problema. Actually, hindi ngayon problema. Kung proposal lang po yon, basahin mo yun o hindi, walang problema yon. Dahil proposal lang naman yun. Pero naniniwala po ako na kung nag-submit lang sila sa decision ng majority, itong 11 delegates na pinangunahan ng ating secretary ng GC, hindi po ma-divide ang reform movement. Wala pong IMS SDARM, wala pong SDARM lang, kundi lahat po tayo masaya na magkakasama. Sana, no? Kung inirespeto lang nila ang decision ng majority nung pinagbutuhan kung basahin ba ang declaration o hindi. Pero I'm sorry po, hindi na ni-respect, hindi sila nag-submit, hindi sila nagpasakop. Nilabag nila ang Testimonies for the Church Volume 3, 492, which says, the General Conference in session is the highest authority God has upon the earth. Nilabag nila ang principle na yon ng ating Panginoon. Lumabas po sila in the spirit of rebellion. Di sila masaya. At alam niyo po ba, nung nakalabas ng 11 delegates, alam niyo po ba kung nalungkot sila? Nalungkot po ba ang 11 delegates nung nakalabas na po sila sa session hall? Mga kapatid, totoo ba na nagpahinga sila, nagpalamig sila doon sa kubo? Hindi po totoo. Hindi rin po sila nalungkot na napalit, na umalis sila sa session hall. Hindi po. Bagkus, masaya pa sila. Nagpuri pa sila sa Panginoon. Gusto niyo pong mabasa? Basahin ko po para alam niyo po na itong 11 delegates, kahit na nagkahiwalay na po sila, umalis sila doon sa session hall, pero masayang-masaya pa sila na nagpuri. Nag-praise the Lord. Nag-praise the Lord. Ito po. Basahin ko po yung kanilang minutes sa May 2021. Nag-praise the Lord pa po sila, sabi nila, at nagpasalamat sila sa Panginoon. Ito po. Excuse me. Okay. May 21. May 21 po ang pizza. In the evening po ito ng May 21. Pangalawang araw mula nang sila ay umalis sa General Conference Session at nagsimula ng sarili nilang meeting. Napakatibay po na ebidensya ng spirit of opposition, spirit of rebellion. Yung nagkaroon din sila ng sarili nilang meeting na separated sa chairman doon sa delegates meeting. Okay, sa gabi po ng May 21, sabi nila dito, in the evening, we spent a most pleasant
experience relating to the real joy we all felt since we have been relieved of the fearful oppression of the spirits which have dominated us during the past weeks. We praise the Lord, sabi nila, for the wonderful deliverance from such tyranny. You see, mga kapatid, makikita po ba natin yung spirit of brotherhood dito? Makita po ba natin dito yung spirit of love, spirit of unity, yung espiritu ni Kristo, mga kapatid, sa side ng 11 delegates? Nasabi na dito, in the evening we spent a most pleasant experience. Most pleasant experience. Napakagandang karanasan. We relating to the real joy. Ibig sabihin yung totoong kasiyahan. Ibig sabihin tuwang-tuwa pa rin. Ibig sabihin tuwang-tuwa po sila, mga kapatid. Masaya sila, mga kapatid. Kung totoong mayroon kang concern sa mga kapatid mo, lalo na mga co-workers mo, co-ministers mo, lalo na mga leaders mo, matuwa ka ba kung kayo ay naghiwa-hiwalay? Masisiyahan ka ba? Kung nandyan sa atin ang Espiritu ni Kristo, masisiyahan ka ba na iniwanan mo yung presidente, iniwanan mo yung vice-presidente, iniwanan mo yung mga tao na nandoon na nagkatipon sa delegates in session, iniwanan mo, tapos nung nakaalis ka na doon sa labas, grabe na tuwang-tuwa ka sa kasiyahan. Yan ba ang espiritu ng totoong Kristiyano, mga kapatid? At tuwang-tuwa pa sila, relating the real joy we all felt since we have been relieved. Mula daw na sila ay nakawala mula sa fearful oppression, nakakatakot na pang-aapi. Feeling pala nila, inapi sila doon. Bakit feeling nilang inapi po sila? Dahil hindi lang nasundan yung gusto nila. Hindi nasunod yung gusto nila noong May 20. Pero prior po sa May 20, tiningnan ko po yung minutes paulit-ulit. Kung inoppress ba talaga itong si Nicolisi, si Labrec, si Stewart. Nakita ko po doon sa minutes na maraming time na nagsalita si Nicolisi, si Labrec, si Stewart, mga kasamahan niya, halos lahat sila nagsasalita po. Bakit feeling nila? Inapi po sila. At hindi lang po basta inapi. Fearful oppression, nakakatakot na pang-aapi ang kanila daw pong naranasan, and they are very, very happy. Totoong kasiyahan dahil sila na po ay napalaya mula doon sa nakakatakot na pang-aapi. Wow, grabe. Exaggerated masyado. Pero ang tanong, mga kapatid, nasaan yung espiritu ni Kristo? Nasaan yung pag-ibig ni Kristo sa kanilang mga puso? Di ba nila alam na nung iniwanan nila ang kanilang leaders, iniwanan nila ang presidente, iniwanan nila ang vice-presidente, mga leaders na pinili ng ating Panginoon noong 1948, maging ang acting chairman na pinili din po ng nagkakaisang delegado na siyang pinakamataas na otoridad. Meron ang Diyos sa kanyang iglesia dito sa lupa, yung General Conference in Session, na pagkaisahan nila ng acting chairman ay si Ringelberg, pero iniwanan nila. Pagkatapos, yung mga kasamahan pa nila, mga delegates galing sa iba't ibang bansa. Pero, nasaan po ang pagmamahal? Nasaan po yung brotherly love? Ako, mga kapatid, kung makita ko ang mga kapatid naghiwa-hiwalay, hindi pa ako mapapatawa, hindi pa ako masaya. Pwedeng iiyak yung puso ko. Kahit na nga po merong kapatid na sinisiraan, hindi po tayo dapat matuwa. Dapat pag merong magmarites po sa atin, huwag tayong mag-second demotion. No? Huwag, mga kapatid. Huwag po tayong mag-second demotion sa mga nagmarites. Huwag po. Dahil kailangan natin po, mga kapatid,
ipakita ang brotherly love. Sabi po ni Kristo sa kanyang mga disciples, "A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you." John 13:34. "By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to one another." Test of discipleship yan, mga kapatid. Sign of discipleship. Yung pagmamahalan sa isa't isa. Hindi naman sila inapi noong May 20. Kahit basahin nyo po ang minutes, hindi sila inapi. Normal yan sa delegates in meeting na minsan may gusto tayo, pero we have to abide during the general conference meeting kung ano ang decision ng majority. We have to humble our hearts before God, and we have to submit to the decision of the united resolutions of the majority of the delegates in session, because the delegates in session, volume 3, 492 ng Testimonies for the Church, is the highest authority God has upon the earth. And hindi po tayo mapapalagpas dyan pag kinontra natin ang highest authority of God on the earth, yung General Conference Decision. Maging guilty po tayo sa kasalanan ng pagka-rebelde. Tingnan mo, tuwang-tuwa pa sila nung nakaalis na. And sabi na dito, we praise the Lord for that such wonderful we praise the Lord for the wonderful deliverance from such tyranny. Grabe, tyrant daw yung mga leaders, mga kapatid. We praise the Lord. Tuwang-tuwa pa sila. Nagpuri pa sila sa Panginoon. Kaya makikita natin, mga kapatid, hindi yun ang espiritu ng ating Panginoon. Hindi po yun ang espiritu ng ating Panginoon. Hindi lang napasundan yung gusto nila. Lumabas sila sa session hall na nakasimangot ang kanilang mga mukha. Masama ang kanilang mga loob. Ang feeling nila, inapi po sila ng May 20. Mga kapatid. Nakakalungkot man po na pangyayari, pero wala tayong magawa dahil nangyari na po yung pagpapakita ng espiritu ng pagka-rebelde ng sekretary ng GC pati ng kanyang mga supporter. Di bali po, pasensya na po kayo. Yung boses ko talagang gustong i-paralyze, pero salamat sa Panginoon, lumalabas pa naman yung tinig ko. No? So, tingnan nyo, masayang-masaya pa sila. Ituloy ko na po yung sulat. Tingnan natin kung inakusahan ba talaga nila ang mga leaders ng assuming an authority. Kagaya po ng akusasyon ni Nakura, Ditan, and Abiram na si Moses and Aaron, they are assuming an authority na pwede naman ibigay po sa kanila. Tingnan natin, ituloy ko na po yung last paragraph po ng sulat na yun. Sabi nila dito, balikan natin ang sulat, sorry po. Sana tinapos ko na lang muna, no? Sabi nila dito, do you not think that you will be responsible before God and before our brethren throughout the whole world in assuming, nandito na po yung assuming, do you not think that you will be responsible before God and before our brethren throughout the whole world in assuming such authority which should have ceased on the 7th May 1951 and which you still maintain until today? Another Christian. So, totoo po ba na inakusahan po ng 11 delegates ang ating mga leaders na sila po ay nag-assume ng authority? Opo. Kagaya po ng pag-assume din daw ni Moses, sabi ng mga rebelde sa time ni Moses. Kaya, wag na wag tayong maniniwala po na si Aaron and Moses represent si Nicolisi, sila Brick at si Stewart. Huwag kayong maniniwala.
kailan naman po inakusahan ni Carlos Cosel si Nicolisi na nag-assume ng authority? Saan po? Ano bang authority meron si Nicolisi? Yung kanyang authority lang naman is as a secretary. Actually nga, nag-assume si Nicolisi ng authority. Kailan po? Noong May 2021. Sumulat siya sa buong mundo. Pirmado ng General Conference Secretary. Pag-assume po yun ng authority. No? Pero yun ay spirit of rebellion. Dahil gusto na nilang kunin lahat ng property. Sino nag-utos sa kanya na gawin niya yun? Inutosan ba siya ng presidente na sulatan mo yung buong mundo para i-secure yung pera, mga property, mga protocol, lahat ng mga documents isigurado para sa atin? Inutosan ba siya ng presidente? Hindi po. Sa kanyang sarili lang po yun nakagustuhan at ng kanyang kasamahan. And that is, makikita pa rin natin yung spirit of rebellion. Yun yung totoong pag-assume ng authority na parang siya po yung presidente. Yun ang totoong assuming an authority. Pero si Cosel po, he is duly elected president ng church, ng Reform Movement since 1948. So how can they accuse him, even the vice president, of assuming an authority na ibinigay naman talaga yun sa kanila ng ating Panginoon through delegation? Pero ina-accuse nila si Cosel, si Mueller, na nag-assume ng authority. Maging yung chairman, nag-assume po ng authority, mga kapatid, ayon sa haka-haka ng 11 delegates, na sabi ni Nicolisi doon sa sulat na tumigil na daw yung kanilang authority noong May 7. Kita nyo po yan? May 7 pa. Wala na palang authority kasi nag-expired na noong May 7 pa lang. Ayon po sa sulat. Yung naririnig ko palagi sa mga pastor ngayon ng ISDARM, May 17 expired na. Kaya nung tinanong ko yung kasiring ko doon sa Mindoro, kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo, sabi ni Nicolisi, May 7, wala nang authority si Cosel dahil expired na. Ikaw, May 17, yun ang tanong ko sa kanya, expired na ang authority ni Cosel at ng Vice President. Pero nung tinanong ko sa minutes, walang mababasa. O sino sa inyo ang dalawa, sa inyong dalawa ang nagsasabi ng totoo? Ikaw na May 17 o sila na May 7? Sino ang nagsasabi ng totoo? O walang isa man sa inyo ang nagsasabi ng totoo dahil hindi talaga kayo nagsasabi ng totoo? Sabi niya, ang sagot niya sa akin, hindi mo na ako mag-comment sa tanong na yan. Hindi talaga siya sumagot sa tanong na yan. Mahirap nga naman sagutin yun. Mga kapatid, kahit sa akin po yung tinanong, mahirap pong sagutin yun. No? Sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila? Si Nicolisi at mga kasama niya, o si Brother Peter at mga kasama niyang pastor ngayon? Sino? O walang isa man sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Wala talagang nagtotoo na nagsasabi, o wala talagang nagsasabi po ng totoo. At kinokontradict din po ni Brother Peter yung sarili niya dito sa libro niya. Dito po. Kung meron kayong libro na ito, no? Pakita ko sa inyong title ng libro na to. Yan po. Meron kayo niyan. God's Remnant People in the Last Days. ISDARM po. Yan po ang last remnant people sa last days. Sinabi niya dito sa kanyang libro tungkol po kay Cosel, mga kapatid. Sinabi niya po dito, the outgoing President Carlos Cosel and the Vice President Mueller decided that they could not lay down their responsibilities. Sino ang may sabi po?
siya din po sa kanyang libro, The Outgoing President. Siya din ang may sabi na outgoing president. Sabi niya, May 17, expired na ang posisyon ni Kosil as president. Bakit sa libro niya, noong May 20, sabi niya, nag-decision daw ang outgoing president na hindi sila makapag-lay down sa kanilang responsibilities. Sabi niya, May 17, expired na. Bakit tinawag pa niyang outgoing president? Tingnan niyo po ha, yung conflicting theories o statements. Isang tao, kinukontra niya yung sarili niya. Yung sarili niya mismong sinasabi. Para bang yung video ko napanood na naipost ng isang kapatid na sinuri daw niya ang stand ng SDARM na mukhang totoo. Stand ng SDARM ha. Sa kanyang live po yun. Ang stand ng SDARM, sinuri daw niya na parang totoo. Mukhang totoo. Pero natuklasan daw niya na hindi talaga totoo. Parang ganun. May 17, expired na. Pero sabi niya na, sa kanyang libro, the outgoing president nag-decide noong May 20 that they could not lay down their responsibilities. Kita niyo po, no? Confusion. Kung susuriin mo lang na mabuti, nagkontra-kontrahan yung kanilang mga sinasabi. Yung sinabi niya, kontra sa sinabi nila ni Kulisi. Yung sinabi nila ni Kulisi, kontra sa sinasabi. So sila mismo is nagkukontrahan. Confusion. Wala naman talagang unity sa rebel group. Wala po. Wala pong unity. Kahit ngayon, ako nakikita ko yung mga confusion po ng mga kapatiran natin na nandyan po sa Facebook yung kanilang confusion, nagdidimandahan, no? Mga magkakapatid nagdidimandahan hanggang nangawala na lang sa pananampalataya yung ibang persona. Nakita ko po yan, nasundan ko po yan sa Facebook. Sila mismo nag-aaway-away, mga kapatid. Although personal yan, pero yan ay resulta po. Resulta po yan ng spirit of rebellion. At nandyan na po sa Facebook. Nakita ko po yung mga away-away nila. Nandyan pa yung na-involve yung mga pangalan ng mga pastors na madami. Nandoon. At meron na pong mga nandyan palagi nagre-react sa mga groups. Yung mga tinanggal nila sa trabaho without due process. Yan po ay maliwanag po na spirit of rebellion. Hindi po yan spirit ni Jesus. Hindi po. No? Kaya, ito po mga kapatid, the same accusation ng rebels sa panahon po ni Moses, yan din po ang akusasyon sa kay Kosil, kay Mueller, kay Ringelberg. They are assuming an authority. No? Nag-assume na lang sila ng authority dahil nasa isip nila, expired na. Mga kapatid. Kaya kita nyo po yung parallel, pagkaparehas sa history. Okay, number 11 po na parallel. The rebels, Korah, Dathan, and Abiram accused the leaders as overbearing and tyrant leader. Grabe. Si Moses na napakamik. The meekest man, ayon po sa sinabi ng ating Panginoon sa Numbers chapter 6. The meekest man, si Moses po, na nakikipag-usap ang Diyos through dreams and vision. Pero inakusahan po, na ano daw po si Moses, ayon kina Korah, Dathan, and Abiram, mababasa po yan sa 397 and 399 ng Patriarchs and Prophets. Kung gusto nyo rin po mabasa sa Bible, nandyan po sa Numbers chapter 16. The rebels, so they accused Moses, no, and Aaron as overbearing and tyrant leader. No? Mabigat po ito na akusasyon, mga kapatid. Napakabigat po ito. Yung isang tao na ginamit ng ating Panginoon, tinawag ng ating Panginoon
para ilabas ang kanyang bayan mula sa pagkalipin sa Ehipto, hinakusahan ng overbearing and tyrant leader. Kawawang kawawa naman si Moses na nagtiis, naghirap, no? Sa mga murmurings laban sa kanya, nakalabas sila sa Egypt, siya ang sinisisi ng kanilang paglabas. And ngayon, imbis na magpasalamat sila kay Moses na nilabas sila mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto, siya patuloy yung may kasalanan. And ngayon, aakusahan pa siya as overbearing leader. Alam niyo po yung overbearing leader? Yun pang nang aapi, no? Mabigat na leader. Parang pinahirapan sila. And tyrant, no? Leader. Ang tanong, ganoon din kaya po yung akusasyon ng 11 delegates sa ating mga leaders na sina Carlos Cusel, si Mueller, and si Ringelberg? Ganon din kaya ang akusasyon sa kanila? Yun pong statement po na kababasa ko lang, yun po ang patunay, no? Na inakusahan din po sila yung domineering po o domineering po is overbearing din po yun. Kung tingnan nyo po yung meaning niya, overbearing and tyrant, mapang-api, no? Mapang-api, oppression, yan, asok rin po sa tyrant leader. Ina-oppress daw po sila. So, parehas po ba inakusahan si Moses na overbearing tyrant leader siya? Si Cosel po at si Mueller, si Ringelberg, ganon din ba pag-akusa sa kanila? Yes po. Yung kababasa ko lang na minutes of the meeting nila. We praise the Lord for such wonderful deliverance from such tyranny. We have been relieved, no? The joy we all felt for the deliverance or for the relief, sabi na doon, from fearful oppressions, no? Fearful oppression. Kaya ganon din po yung feeling ng 11 delegates. They are dominated by tyrant leader, overbearing leaders. Kaya noong May 21, grabe ang kanilang kasiyahan. Salamat talaga, Panginoon. We praise you. Grabe ang kanilang pasasalamat sa ating Panginoon na nailigtas daw po sila mula sa nakakatakot na mang-aapi o pang-aapi mula sa tyrant leader. Kita nyo po yung parallel, pagkaparihas, no? Pagkaparihas po sa kasaysayan ng ancient Israel and sa history ng Reform Movement. Number 12 po na parallel. Number 12. The rebels accused Moses of mismanagement. Mismanagement. Korah, sabi po dito sa nakasulat po, 397 paragraph 4 ng Patriarchs and Prophets. Korah reviewed the history of their travels through the wilderness, where they had been brought into straight places. And many had perished because of their murmurings and disobedience. His hearers thought this so clearly that their troubles might have been prevented if Moses had pursued a different course. Nakita daw po ng mga tao, mga kapatid, na kung si Moses na gumawa ng ibang course o isang ibang way, maiwasan sana yung kanilang mga kaguluhan o kanilang mga troubles. They decided that all their disasters were chargeable to him, and that their exclusion from Canaan was in consequence of the mismanagement of Moses. So, inakusahan po ba si Moses ng mismanagement? Yes po. Okay. How about yung si Cosel, si Mueller?
Nakusahan din po ba sila? Kung titingnan nyo po mga kapatid, ang kanilang declaration, the same accusation. No? Pasahin ko na lang yung point number 11. Bigyan ko kayo ng sample na. Doon sa kanilang declaration po mga kapatid. Point number 11, tingnan nyo. Whereas the above reason shows that the cause of the present situations of the General Conference session is due to the lack of ability. Tingnan po. Lack of ability and knowledge and the partiality given by those who control the meetings. 12 days have been lost, money had been wasted without any success for the conference. So sino po ang sinisisi dito? Na walang success daw ang kanilang conference. Parang Israel, hindi rin sila nagtagumpay sa kanilang pagpasok sa Canaan because of the mismanagement of Moses. Bakit po may kaguluhan sa General Conference? Sinisisi po lahat kay Kozel sa leaders. No, sinisisi po kay Kozel. Basahin nyo po ang buong declaration, lahat. Makikita nyo ang criticism, accusation ng mismanagement ni Moses, pati pira, mismanagement of pera, financial. At marami pa pong mismanagement na kanilang inaakusa sa leader ng reform movement. Sa kanya sinisisi ang lahat. No? Kahit na yung mga kasalanan ng mga ibang delegado doon, isinisisi kay Kozel. At dahil sa kapabayaan ni Kozel, kagaya ni Kistner, na natili daw si Kistner sa office ng General Conference and as a minister, sinisisi po kay Kozel. Dahil si Kozel, hindi po, wala siyang, parang kagaya din ni Moses, na pinaratangan po ng mismanagement. Kaya po mga kapatid, the same na pangyayari ang nakita po natin sa history ng Israel. Okay, number 13 po na parallel. The first work of the rebels in time of Moses was done in secret. Unang gawain po ng rebellion sa panahon ni Moses is in secret. Pasikrito po. Sabi po ng Patriarchs and Prophets, sabi po dito niya, 398 paragraph 2. For a time, this work was carried on secretly. Yung gawain po ng pagrebelde, pasikrito po. However, as the movement had gained sufficient strength to warrant an open rupture, Korah appeared at the head of the faction and publicly accused Moses and Aaron of usurping authority which Korah and his associates were equally entitled to share. It was charged further that the people had been deprived of their liberty and independence. Ito din yung feeling sa 1951 po ng 11 delegates na ang kanilang liberty wala na, kinuha na nila. No? And their independence. No? Nasa minutes po yan. No? The liberty of the delegates. Wala na. Ibig nila sabihin, you take too much upon you, and said the conspirators, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore, then lift up yourselves above the congregation of the Lord. Kita nyo po. Kaya una pong gawain po ng rebellion is pasikrito. Habang naghahanap po sina Korah, Datan, and Abiram ng mga supporter. Hindi muna sila nagpabulgar publicly. Hindi muna nila sa publiko nila inaccuse si Moses o yung kanilang pag-rebellion sina Korah. Nainantay nila, pasikrito muna naghanap sila ng supporter. Naghanap sila ng supporter hanggang sa naging malakas ang kanilang yung kanilang kalooban na pwede na silang mag-rebellion publicly.
I-accuse nila si Moses. Mga kapatid. Kaya, now, how about po ang rebellion po na nangyari noong 1951? Is it the same? The same course? No, ganon din po. Yes, parehas po. No, parehas. 11 delegates ang kanilang unang gawain po ay pasikrito. Ginawa po nila sa sikrito. Habang ginagawa po nila yung kanilang declaration, binubuo nila. At nung nakita nila na sufficiente na po yung kanilang ebidensya, mayroon na silang lakas na harapin ang mga leaders. Yun. Tinangka na po nilang akusahan ang mga leaders at itinangka nila na ipatupad yung kanilang declaration na ang laman pinapatalsik na po si Cossel sa lahat ng kanyang authority simula May 20. Yan po ang mababasa niyo po doon sa declaration po ng 11 delegates. No? Ito po. Tingnan niyo po, May 20. Pakinggan niyo pa ang sinabi nila dito. Whereas that Brother Cossel no longer collect any more monies from any part of the world which belongs to this movement from this 20th May 1951. Ultimatum po nila ito kay Cossel as treasurer ng General Conference. Then sa point 12 naman po nila, hindi nila kinikilala na si Cossel na mayroon pang authority at ang vice presidente, mga kapatid. From 28 May 1951, whereas this declaration is made by the direction authority of the following union conferences, the majority of the members of the world. Ito po yung kanilang ultimatum po. May 20, si Cossel wala na pong authority as treasurer. Ganon din po as president. Ganon din po si Mueller. Maging si Ringelberg as chairman. Wala na po. May 20. No? Pero bago po nila ginawa yon, nagsimula sila sa sikreto hanggang nabuo nila ang declaration. Nung nabuo na nila, pinirmahan na nila lahat, saka pa nila inaccuse ang mga leaders publicly. Pinakita nila sa publiko yung kanilang pag-alsa doon na po sa delegation session. Kaya yan po ang nangyari po sa 1951. Kagaya din po sa panahon ni Moses. Okay? Kaya ang 14 po na parallel natin, mga kapatid, the rebels Kura, Datan, Abiram, open rebellion, yun na yun sa panahon ni Kura, yung hinarap na talaga nila si Moses publicly. Marami mga taong nanonood, hinarap po ni Kura, Datan, Abiram, si Moses. Hinarap nila. Yan na yun, yung pagpapakita nila ng kanilang rebellion publicly. Nung nakita nila na meron na lang enough na supporter, sympathizers, ibig sabihin malakas na yung pwersa nila. Open na po yung kanilang rebellion. Una pa sikrito hanggang sa naging open na po yung kanilang rebellion. Hayag na sa lahat. Yan po ang number 40 natin na parallel. The same with what happened in 1951. Nung enough na po ang lakas ng 11 delegates, formal na forma na nila ang kanilang declaration of protest against sa ating mga leaders na hindi pa po naka-lead down sa kanilang mga offices.
Yan. Doon po in delegates meeting, doon po yung open rebellion ng 11 delegates. No? Kahit na ang 11 delegates, mga kapatid, nasa loob pa sila, hindi pa sila lumabas. Actually, kung pagbasihan nyo po ang kanilang declaration, hindi pa sila nakalabas, nandoon na sa kanilang spirit of rebellion, yung laman po ng kanilang declaration. No? So yung pag-submit po ng declaration at pinipilit nilang basahin, yun yung open rebellion ng 11 delegates. Tapos dinagdagan na lang natin, mas pinagpatibay pa natin yung kanilang pag-rebellion nung sila po nakaalis na kinontra nila ang mga resolutions na napagkaisahan ng mga delegates while in session. Yan po ang nangyari noong 1951, mga kapatid. Okay. Meron pa tayong tatlo, mga kapatid, pero tinitingnan ko po yung oras. It's already 9 o'clock. Okay? Kaya, pansamantala po, mga kapatid, dito muna natin tatapusin po yung ating parallel. Itutuloy naman natin bukas. Part 5. Part 4 po ngayon. Part 5. Pakinggan nyo po. Bukas yung natitira po na 1, 2, 3. 1 to 3 na parallel pagkaparihas po sa kasaysayan ng rebellion sa panahon ni Moses and sa panahon po ng Reform Movement. Kaya sana po, mga kapatid, nakatulong po sa atin, no, yung live na to, yung pag-aaral na ito sa salita ng ating Panginoon regarding the prophecy and history. Actually, yung history sa Israel po, prophecy po yun na mangyayari din po sa ating kapanahonan. Ecclesiastes 1 verse 9. Kung ano yung nakaraan, yun din po ang hinahanap ngayon. No? Dahil walang bago po sa ilalim ng araw. So history will repeat itself. Kaya makikita natin yung pagkatugma, harmonia ng kasaysayan noon at kasaysayan ngayon. Bukas, tutuloy natin yung tatlo pa po, no, na parallel sa history po ng ancient Israel at ng Reform Movement. Nawa, tulungan tayong lahat ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng interest po sa pag-aaral ng prophecy as well as ng history para ma-master po natin ang kasaysayan. Basta nag-base lang po tayo kung ano yung nakasulat sa Bible, sa testimonies, and sa minutes of the meeting. At saka yung iba pang mga dokumento na related po sa rebellion o sa separation na nangyari noong 1951. Ngayon, kung meron man kayong mga katanungan, meron po kayong gustong ipaabot po, pwede po ninyong ipaabot, no? I-type nyo lang po dyan sa comment section box. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanood. Yung mga manonood pa lang, okay, meron po yatang comments po dito. Tingnan natin. Maraming salamat po, Sister Virginia Asayas, Brother Charlie Feliciano, no? Okay, Ram na John Mary yata ito. Oh, Rim na Nads yata pagbasa niyan. Sorry ha. Pasensya na kasi mahirap basahin yung pangalan mo. Okay. Brother Edison Gadon, thank you so much sa inyo pong panonood. Nang pinag-aralan kong mabuti ang kasaysayan na yan at nang nabasa ko ang mga yan, na-conclude ko po na talagang hindi na banal na espiritu ang dumapo sa kanila sa panahong yan. Salamat po sa inyong comments. Basahin ko na ito bago tayo mag-closing prayer. Yung mga comments po dito. Salamat po, Pastor Bong Hastiva. Sa panahong ito, hindi po banal na espiritu ang dumapo sa kanila sa panahong yun. I agree po. Imagine mo, yung kontrahin mo yung decision ng majority ng mga delegates, hindi talaga espiritu ng Panginoon yun.
At nung pagkakinabukasan, nag-praise the Lord pa sila dahil iniligtas daw sila mula sa pang-aapi. Tuwang-tuwa pa sila from the wonderful deliverance daw. Iniligtas sila ng Panginoon. Tuwang-tuwa pa sila. Hindi po yun espiritu po ng ating Panginoon. No? Sa kanila sa panahong yan, at na-confirm ko yan. Ko po yan ni Nicolisi mismo noong 1967 na hindi pala yun mula sa Diyos na paraan ang ginamit niya. Salamat po sa inyong comments. Okay, tuloy ko pa pagbasa, mayroon pang kadugtong ko ito. Dali ha, ang hirap pasahin dyan sa, dito na lang ako sa isang cellphone. Dali po ha. Maganda yung sinabi pa ni Maribong. Okay. Yan ang nakapagpalungkot sa puso, isip ko, na sa halip na magpakumbaba, aminin na nagkamali at humingi ng patawad at magbalik na walang kondisyon, ay magdemand pa at mag-justify pa at gagawa pa ng mga aklat na ang laman ay puro kasalanan ng kanilang mga leaders. Salamat po sa inyong comments. So, ganyang espiritu, malinaw na di po yan galing sa Diyos. Yung gagawa po ng libro na ang laman ay kasalanan ng mga leaders. Hindi yan gawain ni Kristo po. Hindi yan gawain ni Kristo. Ng espiritu ni Kristo, gagawa ka ng libro. Ang laman ay kasalanan ng mga leaders. Sa ganyang espiritu, malinaw na po, di yan galing sa Diyos. Mga mahilig pa yan sa mga paggawa-gawa ng istorya. Okay? At sa sulat pa nila, pag nagkaharap daw tayo laban sa kanila, ay pupula daw mata natin, mawalan daw tayo ng hininga. Nabasa ko din ito. Yun ang sinasabi nila. Pupula na lang daw yung mga mata ng mga IMS dahil wala silang magawa laban sa kanila. Mawalan daw tayo ng hininga. Sabihin, mamatay. Terribly talaga itong mga taong ito. Okay? I respect po kung ano yung sinabi nyo. Dahil ito po ay personal nyo pong karanasan ayon po sa inyong pagsusuri. Salamat po, Brother Bong Hastiba. Okay, meron pa pong isang comments po dito. Paos ka na, Brad Nestor, pero malinaw pa rin. Kasalanan na lang kung di nila maintindihan. Thank you, Brother Jindy Ortiga. Opo, medyo paos po ako, pero yung kagabi nga, pinapakinggan ko, halos hindi makalabas yung boses ko, pero klarado naman. Pinakinggan ko yung live ko. Meron pa siyang isang comments. Gumawa talaga ang yawa sapagkat alam niya may kaunting panahon na lang siya, kaya patuloy ang pangdaraya. Kawawa naman ang mga madaya. From Jandy Ortiga. Jindy pala, sorry. Jindy Ortiga. Salamat. Salamat po sa inyong mga comments. Meron pa pong isa. Wala kay Brother Hastiba. Ganun pa rin ang boses nyo. Pero relax lang para maging malinaw at maintindihan boses nyo. We are praying here. Thank you po sa inyong mga prayers. So po, pinag-aralan kong magsalita from my diaphragm kasi pag dito lang, hindi talaga lalabas yung boses ko. Kaya kailangan yung galing dito. Pero salamat sa ating Panginoon. Salamat din po sa inyong prayers na nakaraos naman tayo sa isang oras at kalahati po na pagsasalita. Salamat sa Panginoon na hindi talaga tuluyang nawala yung boses ko. Kanina nang umakyat ako sa Migkawayan,
wala din kaming tigil doon sa pag-uusap-usap. Ang ganda ng mga usapan namin doon tungkol sa mga bagay-bagay na nangyari sa Facebook, itong tungkol sa consignment, yung mga pinag-usapan namin doon. Ang mga kapatiran natin, ako yung nagpapasalamat talaga sa Panginoon, no? Ng buong puso ko po, na wala akong nakita na kahit isang IMS na kumontra sa consignment business. Wala akong nakita. Ibig sabihin, nagkakaisa po ang totoong bayan po ng Diyos. Amen. Nagkakaisa po. No? Dahil hindi naman talaga hindi ko talaga matake yung consignment business. Hindi nga ako nagtitinda, pero nagpapatinda ko sa iba pag araw ng Sabat. Hindi ko po matake yan. Sa spirit of the law, kahit walang mabasa po na word for word na consignment business, yun ang hinahanap nila yung word na consignment business. Pero nagtataka naman din, hindi naman din ako nagtataka na halos lahat naman po ng member at mga ministers ng ISDAR, nagkakaisa din sila. Ayaw nilang matanggap na kasalanan ang pagpapatinda ng mga produkto sa ibang tao kahit Sabado. Hindi nila matanggap na kasalanan. Okay lang yun. Kung yun po sa conscience nyo, okay lang po yun. Okay lang. Kung yun ang stand nyo, sa inyo stand yan. Pero maliwanag po sa kautusan ng Panginoon at sa mga testimonies na aming pinipresent na po, na hindi nyo lang matanggap dahil wala kayong nabasa doon na word na consignment. Yun ang hinahanap sa akin Hindi daw pasok doon. Pero maliwanag doon yung partnership with unbelievers. Yun naman pagkaintindi po ng marami, yung partnership with unbelievers, yung business firm na yung may usapan sila na, sige, magsosyo tayo, mahati tayo sa kapital. Parang iyon ang ibig sabihin nila. Hindi po. Hindi lahat ng business ay yung partnership with unbelievers, business firm. Kahit sa pag-aasawa ng hindi tagalabas, partnership pa rin yan with unbelievers. At saka yung pagpapatinda ng produkto sa iba, may partnership din yan with unbelievers. Paano matinda yung produkto mo sa araw ng Sabat kung wala kang partner? Kaya partnership pa rin yan. Lalo na kumikita ka. Pero nirespeto namin yung paniniwala nyo. Kagaya po sa big church, yung kanilang paniniwala, hindi kasalanan ang pagluluto sa araw ng Sabat kahit merong mabasa. Wala tayong magawa. I-respeto na lang natin sila dahil yun din ang paniniwala nila. Pero it is our duty to present what is truth. No? Kaya kami, hindi rin kami mapigilan na i-present po itong katotohanan ito dahil ito po ang aming naintindihan ayon sa sulat na ipinadala ng ating Panginoon. So, yun po yung napag-usapan namin kanina doon sa bundok. Kaya hindi talaga ako tumigil. Yung gusto ko sanang hindi na muna magsalita para may lakas ako pagkagabi. Pero hindi talaga maiwasan, mga kapatid. Halos ako yung tinatanong nila doon sa bundok kanina. Kaya hindi rin ako tumigil mag-aalos mag-apon sa kasasalita. No? Pero masaya din ako kasi dami kong na-meet ng mga kapatiran doon galing sa ibang lugar. Ang ganda ng mga usapan namin tungkol po sa spiritual na mga bagay. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat din po sa inyong panonood. No? Sa lahat ng mga nanonood ngayon, salamat po. At sa mga manonood pa lang, maraming salamat po. Mayroong nag-request sa akin kanina, sana po, Brad, o Kuya, sana ilagay mo yan sa YouTube. Kasi sa YouTube, madali lang namin i-download. At para ma-play namin, para ma-play namin, para at least matuto kami. Sabi ko, huwag kayong mag-alala, inumpisahan ko nang i-download yan. I-post ko sa YouTube. Kaya masaya sila. So, salamat po sa Panginoon sa panahon pong ito. Salamat po sa inyong lahat. And nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ang sumating lahat. Ngayon po, inanyahan ko po kayo sa ating pagtatapos para po sa ating closing prayer. Ama po namin na nasa langit po kayo, sambahin po ang inyong pangalan. Sumayin nyo nawa po ang kapurihan dito sa lupa, gaya po sa langit, ngayon at magpakailanman. In the name of Jesus, ibinabalik ko namin sa inyo, O Diyos, ang lahat po ng karangalan at lahat po ng kapurihan at pagsamba po sa inyong dakilang pangalan. Salamat po
sa pagbigay niyo po sa akin ng boses na hindi po tuluyang nawala. Salamat Panginoon sa time po na ito na ipinagkaloob niyo po sa akin na magkaroon pa ulit kami ng live dito sa Facebook bilang kasagutan sa mga aligasyon ng opposition movement. Salamat Panginoon sa mga record po ng history. Salamat po sa mga kasaysayang ito na amin pong pinag-aaralan ang pagkapariho o parallel sa nangyari pong rebellion noon o sa kasaysayan ni Moses at sa kasaysayan po ng Reform Movement. Salamat po sa kapahayagan po ng mga katotohanan po ito na naway makita din po ng aming mga separated brethren. At bago po maging huli ang lahat, sila po ay makasama po namin dahil minahal niyo po sila, minahal niyo rin po kami, at sana makita din po sa amin ang pagmamahalan sa isa't isa at higit sa lahat, Panginoon, na kami po ay magkaisa bago po maging huli ang lahat upang kami po ay maging karapat-dapat na makatanggap ng pagbubuhos ng huling ulan sapagkat kami po ay naging karapat-dapat ng dahil po sa katwiran ni Jesucristo. Ingatan niyo po kami ngayong gabi sa aming pagtulog. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga viewers, ang mga manonood pa lang, pagpalain po silang lahat, Panginoon, kasama po ng kanilang pamilya, at bigyan niyo po sila, Panginoon, ng pang-uunawa. Buksan po ang kanilang mga kaisipan sa magitan ng inyong Espiritu Santo na mapalakas po ang kanilang pananampalataya at mapalakas po ang kanilang paniniwala na ang International Missionary Society, ito po ang inyong remnant people na nagdadala po ng presenteng katotohanan sa buong sanlibutan. Pagpalain niyo rin po mga interesado, pagpalain po ang mga bago pa sa pananampalataya. And humingi rin po kami, Panginoon, ng dispinsa o patawad sa anumang pong pagkukulang at pagkakasala namin nagawa. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, and pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Mayroon pa pong pahabol, no? Okay, bago po tayo mag-end, may pahabol pa po dito na comments. Okay, sabi po niya, maawa man tayo at makakonsider sa mga inosente dyan. Pero yung mga defensor na kaalam na at susuporta pa sa mali, imanagot talaga yan sa Diyos. Na-advance itong sinabi mo, Brother Steve. Bukas na po ito, no? Kasama po yan sa parallel. Okay, salamat po sa inyong comments. From Middle Baysak, Galota, Segovia. Kahit hindi ko pa masyado na pag-aralan ang kasaysayang ito, pero ang pinanghawakan ko pong katarungan ay hindi naman talaga mag-rebuilde ang presidente sa sekretary. Correct po kayo. Correct po kayo, Sister Midel. Kaya alam kong sinikulisi talaga ang rebellion 100%. Wala talagang sobra, walang kulang. Salamat po, Sister, sa inyo pong comments at sa inyo pong panonood. Welcome din po at salamat din ko po kay Edward Maniago at Barjo, no? Kumusta ka na? Nakauwi ka na ba ng Taguig, no? Panoorin mo na lang yung umpisa nitong live na to, no? Panoorin nyo po, in-encourage ko pa yung panoorin nyo po to para magkaroon kayo ng idea, mag-raise kayo ng mga, kung mayroon kayong mga katanungan, ilagay nyo lang po dyan dahil makikita ko naman po yan. Okay, salamat din po kay Ramon Talisaysay. Okay, Brother Ramon, thank you. Kung hindi mo na umpisahan, pwede nyo pong umpisahan, no? Okay, salamat po sa inyong lahat at dito po tayo nagtatapos. God bless po, bye-bye.